Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay hindi lang tungkol sa balita, kundi tungkol sa batas na nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas laban sa ginagawa at pang-aabuso ng bansang China sa karapatan ng bawat Pilipinong mangingisda. Sa nangyari po kamakailan sa Skoda Shoal, ito po yung parte ng ating exclusive economic zone, malapit po ito sa Palawan. May mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang gumamit ng water cannon laban sa ating mga mangingisda. May nasugatan at nasira ang mga bangka. Perwisyo ang ginawa ng mga inchik na to. Talagang umaabuso na. At dapat to, ganunin So ano po ba ang problema dito? Bakit natin nasasabing mali ang ginagawa ng China? Tingnan natin yung pinakapundasyon. Yung exclusive economic zone. Ang pinaka-importante pong maintindihan natin ay tama ang lugar kung saan nangisda at nangingisda ang ating mga kababayang mangingisda. Pero ano ba yung exclusive economic zone? Sa ilalim po kasi ng United Convention on the Law of the Sea or yung UNCLOS, mayroon po tayong karapatan na magkaroon ng teritoryong dagat na umaabot ng 200 nautical miles mula sa ating baybayin. Ito po yung tinatawag na exclusive economic zone. No? Mula doon sa baybayin, 200 nautical miles. Tayo po ang may exclusive authority dyan. Bakit exclusive? Ibig sabihin na exclusive, tayo lamang ang may karapatang magmina, magdrilling at mangisda sa loob ng 200 nautical miles na yan. Walang ibang pwedeng pumunta dyan. Walang ibang pwedeng makialam dyan. Pero ang ginagawa ng China, talagang pinakikialaman tayo eh. Yung mga mangingisda natin nasa loob ng exclusive economic zone. Nasa sarili nating bakuran ang ating mga kababayan. Pero ang ginagawa ng mga Chekwa na to, nilalabag. Hindi lamang ang karapatan ng bawat Pilipinong mangingisda, kundi pati yung arbitral award. Kapag pinipigilan ng mga Chino ang mangingisda sa ating exclusive economic zone, para na rin nilang sinabing wala tayong karapatan sa sarili nating likas na yaman. Ito ay isang direktang paglabag sa ating sovereign rights. May hatol na po kasi ang korte dyan yung 2016 Arbitral Award, yung binanggit ko kanina. Hindi lang po yan basta opinyon. May korte pong nagdesisyon tungkol dito. So papaliwanag ko, ano ba yung Arbitral Award na yan? Noong 2016, naghain tayo ng kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. No, The Hague, Netherlands. Ang desisyon, ang korte po ay nagdesisyon na walang legal na batayan ang malawak na inaangkin ng China. Ang tinatawag nilang 9 Daz Line. Wala po yan. Panaginip lang nila yan. Guni-guni lang yan ng China. Walang legal na batayan. Malinaw po ang desisyon. Ang Skoda Shoal at iba pang pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea ay nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ibig sabihin, walang batas na sumusuporta sa China. Wala silang legal na jurisdiction o kapangyarihan na mag-utos o manghuli ng isda sa lugar na yan.
namihasa no? At nasanay do sa dating administrasyon na kaibigan ng mga incheck. Bukod sa pagpasok nila sa ating exclusive economic zone, ang kanilang ginawa ay napakadelikado at labag sa ating batas at sa international law pati, no? Panganib sa buhay yan no? Ng ating mga mangingisda yung ginagawa nila palagi na yan. Ang water cannon po ay hindi laruan. Napakalakas ng bugan yan. Nang gamitin ito direkta sa maliliit at kahoy na bangka, nilagay nila sa matinding panganib ang buhay ng ating mga mangingisda. Sino mang marinero o marine sa mundo, pati mga barko ng ating pamahalaan ay may obligasyon na tulungan at huwag ipahamak ang sino man na nasa dagat. Ang pananarget sa bangka para sirain ito o yung pagputol ng linya ng angkla, yung anchor lines, ay may ituturing na agresyon at pagkasira ng ari-arian. Yung sobrang lapit nilang pagharang, yung approximately 35 years lamang daw ay labag po yan sa mga patakaran sa ligtas na paglalayag, yung tinatawag na coal rigs, no? Na dinisenyo para iwasan ang banggaan at aksidente sa dagat. Alam niyo po yung patuloy na paglapastangan ng mga inchik na yan sa karapatan ng bawat Pilipinong mangingisda na naghahanap buhay dyan sa exclusive economic zone ng ating bansa ay sobrang pang-aabuso na yan. Namihasa kasi dahil nung nakaraang administrasyon, pinayagan yan ng nakaraang presidente. At kaibigan daw kasi ang China, kaya yan pwedeng hayaang maglayag dyan sa pati doon sa mga teritoryo. Hindi lang actually sa exclusive economic zone pumapasok yung mga barko ng China. Ando doon na mismo yan sa territorial sea ng bansa. Minsan nakadikit na yan doon sa may sa may pampang na ng Palawan At miski doon sa bandang Zambales ay pumapasok na rin yan At yan ay dahil pinamihasa nung nakarang administrasyon, dahil pinaglaladlakan ng dating Pangulo na kaibigan natin ng China at tinutulungan tayo niyan at tayo ay walang kakayahang labanan yan kung tayo ay kokontra sa mga ginagawa nilang agresyon laban sa ating mga mangingisda. Something na hindi naman tama, no? Binabalahura na tayo doon mismo sa ating bakuran. At ang ating pamahalaan ng nakarang administrasyon ay talaga namang walang ginagawa At mas minsan lumalabas pa nga kinakampihan ng mga inchik, no, kapag pumapasok diyan sa exclusive economic zone, depriving our Filipino fishermen na maghanap buhay doon sa loob ng 200 nautical miles na yan. At alam niyo po ba yung parte na yan na exclusive economic zone, napakayaman niyang dagat na yan. Ang daming magagandang isda dyan na pwedeng gawin talagang pangkabuhayan ng ating mga mangingisda. At ang nangyayari, kapag nakakakita itong mga Chino ng mga mangingisdang Pilipino, ay imbis na tayo magtataboy sa kanila dahil yan ay parte ng ating exclusive economic zone. Sila yung nagtataboy sa ating mga mangingisda at binobomba ng water cannon. Sabi ko nga kanina, water cannon na yan, delikado yan. Ay parang parang yung tinutok sa iyo ng hose ng bombero natin pag may sunog, malapitan, bobombahin ka niyan. Nako, panganib sa buhay ng tao ang dulot niyan. Para ka na din binaril dyan Ang lakas ng pressure niyan. Pagtamaan ka niyan sa harapan ng iyong katawan, ewan ko, pag di ka tumilapon dyan at magkasugat-sugat yung katawan mo.
So, hindi tama itong ginagawa ng China, no? At pasalamat na lang tayo at ang nakaupong presidente ngayon ay talagang hindi niya pinapayagan yung mga ganyang pang-aabuso ng ating kapitbahay na bansang China. Dahil ipinaglalaban ng kasalukuyang Pangulo si President Bongbong Marcos na talagang yung arbitral award na yan dapat ay ating ipaglaban, no? Dahil tayo ang merong karapatan diyan, no? Diyan sa bandang West Philippine Sea na yan. At hindi natin dapat pabayaan yung karapatan na yan, no? At huwag hayaan yung mga inchik na yan na mamihasa, abusuhin ang karapatan ng ating mga kababayan. May batas tayo. May award sa atin ng UNCLOS. Dapat nating ipaglaban yan. Yung pambobomba ng tubig ng China, sinabi ko kanina, hindi lamang issue ng pambubulihan. Ito ay isang seryosong paglabag sa international law. Nilabag nila ang ating sovereign rights sa ating exclusive economic zone. Ipinawalang bisa nila ang desisyon ng arbitral award. Ang nakakalungkot nito, yung nakaraang presidente, gusto pa yatang itapon yung arbitral award na yan sa basurahan. Isang pirasong papel lang daw yan. Ang kalokohan ng nakaraang administrasyon. Buti na lang itong Bongbong Marcos ay pinaglalaban yung desisyon yan. Gumagamit sila ng sobrang puwersa laban sa ating mga sibilyan na mangingisda. Ang posisyon po natin ay malinaw at nakabatay sa batas. Kahit patuloy tayong manindigan sa ating mga karapatan, no? At ipanalangin natin ang ating kasalukuyang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. ay manindigan at patuloy na ipaglaban ang karapatan ng bawat mangingisda natin na lumalayag dyan sa exclusive economic zone. Dahil atin yan. Tayo lang ay ang may karapatan sa exclusive economic zone dyan sa West Philippine Sea. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your